May orasyon po tayo ngayon mga tol. Kaya po nalalapitan po natin siya. Umersukom. So kumunyon in Jesus name. Manatili ka malumanay. Ngayon kaibigan, ako po si Beams Ghost TV. Tol, magandang gabi po. Beams Ghost TV po. Ngayon po ay babalikan po natin ang engkanto po na na-encounter natin noong nakaraan araw. At magdadala po tayo ng pasalubong po na mga chocolate po at alak po. Tara na po, hindi na po natin patatagalin to. Let's go. Mga tol, papunta na po tayo sa area. Sobrang creepy po ng lugar na to. Tingnan nyo po mga tol, wala pong mga bahayan dito. At bukiran po ito mga tol, na may mga puno. Medyo umuulan po ngayon. Umaambon-ambon po mga tol. At doon po natin banda nakita nung nakaraan yung engkanto po. At ito po yung pinamamahayan po ng mga engkanto. Itong lugar po na to. Mga tol, ito na po siya. Kaibigan ko engkanto. Kamusta ka na? Ako po si Beams Ghost TV. Kamusta ka na kaibigan? Bakit po iba na ang iyong anyo? At ikaw ay may tungkod? Pwede ka po bang magsalita kaibigan? Mga tol, sa akin natatayuan niya po na yan. Sa likod po may punso, no? Ayan po mga tol, no? Nakatayo po siya at ayaw po niya magsalita. Umersukom. Umersukom. Malakas po yung kanyang orasyon mga tol. Halos hindi po tumatalab yung orasyon natin. Nag-iba na po yung anyo niya nung nakaraan pong punta natin dito. Ay hindi po ganyan ang itsura niya. At ang mukha niya po mga tol ay, kung mapapansin nyo po, ibang-iba po. Ibang-iba po ang mukha niya. May orasyon po tayo ngayon mga tol. Kaya po nalalapitan po natin siya. Umersukom. So kumunyon in Jesus name. Manatili ka malumanay. Ngayon kaibigan, ako po si Beams Ghost TV. Gusto po kitang makilala at maging kaibigan kung iyo pong mamarapatin. Pwede po ba kitang maging kaibigan? Ayaw po niya mga tol magsalita. Ngayon, kaibigan na engkanto, bubuksan ko ang aking malawak na isipan at gagamitin ko ang aking kaalaman upang ikaw ay kausapin sa pamamagitan ng aking orasyon na hindi ko na ipaparinig sa bidyong ito. Ngayon, engkanto, pwede mo ba akong kausapin sa pamamagitan ng aking isipan? Ayan po mga tol, tumutugon na po siya sa aking pong pakikipag-usap. Ayan po mga tol, nakakausap ko na po siya. Ang sabi po niya mga tol, ay isa daw po siyang ermitanyo. Totoo ba na ikaw ay isang ermitanyo?
o niniling lang mo lang ako? Dahil ang mga ermitanyo ay hindi itim ang kulay ng kanilang kamay. Anong uri ka ba talagang nilalang? Ayan po mga tol, ang sabi po niya ay isa daw po siyang ermitanyo. Puro ganun po ang sinasabi niya. Ibig mo po bang sabihin na isa ka pong ermitanyo? Kaya po ba napakalakas po ng iyong kapangyarihan at akin po itong nararamdaman? At napakalakas po ng tinataglay mo na orasyon. Isa ka po ba sa humahawak po ng medalyon ng San Benito? Ang sabi po niya mga tol, mas luma pa daw po sa medalyon ni San Benito ang hawak-hawak niya. Napakalakas po mga tol ng kanyang orasyon. Hindi po ubra ang atin pong mutya sa kanya. Sobrang lakas po mga tol. Pasensya na po kayo, nanginginig po yung katawan ko. Nanginginig po mga tol yung kamay ko po. Kaibigan, gusto ko po sanang malaman kung saan ka po nakatira. Dahil kaibigan, bigla ka na lang pong naglaho nung last vlog ko. Saan ka po ba talaga nakatira? Ang sabi po niya mga tol, ay sa malayong lugar daw po siya nakatira. At hindi ko daw po ito malalaman dahil sa sobrang kalayuan. Yun po ang sabi niya. Kaibigan, may dala po ako sa iyo na munting alay. At eto na po, ibababa ko po dito sa baba. Eto po kaibigan, chocolate po. Ayan po kaibigan, ang aking pong munting dala para sa iyo. Sana po ay magustuhan mo po yan kaibigan. Huwag ka pong mag-alala dahil hindi po ako masamang tao. Ako po ay gumagawa lamang po ng activity upang maipakita po sa mga tao, lalo na po sa hindi po mga naniniwala sa mga kagaya nyong elemento, na mayroon pong elemento dito sa atin mundo at hindi lang po tao ang nakatira dito sa atin mundo. At para maipakita po kaibigan na mayroon pong mga nilalang na hindi nakikita at isa ka po sa patunay. Ang sabi po niya mga tol, ay tao rin daw po siya nakagaya ko. Totoo ba ang sinasabi mo o nililinlang mo lang ako? Bakit kung tao ka, iba ang iyong hugis ng muka? Pwede ka bang tumingin sa akin? Iba po mga tol ang kanyang muka. Ang muka po niya ay parang hugis Santo Niño. At sobrang lakas po ng kanyang tinataglay na mutya. Kaibigan, kung isa ka pong ermitanyo, ibig pong sabihin ay ikaw po ay nagmamay-ari ng maraming medalyon at marami ka pong hinahawakan ng mga mutya. Kaya po napakalakas ng iyong kapangyarihan. Nararamdaman ko po ito. Pasensya ka na po kung ako po ay gumagamit ng orasyon. Alam ko po kaibigan na pinagbibigyan mo lamang ako, pero sa totoo lang ay kayang-kaya mo po akong bulagin at kayang-kaya mong kontrahin ang aking mga orasyon, pero hindi mo po ito ginagawa. Napaka makapangyarihan po niya mga tol, no? Ang ermitanyo po ay isang kagaya din natin na tao na bigla na lang silang naglalaho
at sobrang lakas po ng kanilang mga kapangyarihan dahil meron po silang tinataglay na mga mutya. Kaibigan, pwede ko po bang malaman kung ilang taong ka na po? Ang sabi po niya mga tol, siya daw po ay 200 years na nabubuhay. Kaibigan, dahil po ba sa medalyon kaya po nag-iiba-iba ang iyong anyo? Hindi daw po niya masasagot ang aking katanungan. Ang sabi po niya mga tol, pasensya ka na po kaibigan sa aking tanong. Ako po ay humahanga sa iyo bilang isang tao. Pero hindi po ako sasamba sa iyo dahil isa lang po ang aking sinasamba. At yon ay ang Diyos na nasa itaas. Ganun pa man ay nagpapasalamat po ako sa iyo dahil nagpapakita ka po sa akin. Kung isa ka pong ermitanyo, pwede mo po ba ito sa akin na patunayan? Pwede po ba? Ang sabi po niya mga tol ay hindi na daw po niya kailangan ng patunay. Kaya lang daw po siya nagpakita sa akin dahil alam niya daw po na mabuti ang aking puso. Pasensya ka na po kaibigan kung may nasabi po ako na hindi mo po nagustuhan. Kaibigan, meron po pala akong dala na alak po para sa iyo. Kung isa ka pong ermitanyo, alam ko po na magugustuhan mo po ang alak. Ayan po mga tol, nabuhayan po siya nung sinabi ko po ang alak. Ito po kaibigan, ang aking pong alak na dala. Ibababa ko po dito sa tabi mo. Para pag alis ko po ay bahala ka na po dito. Nakainin po ang dala kong alak at chocolate. At alam ko po kaibigan na ayaw mo po ng maaalat po na pagkain. Kaya po nung dinalan po kita ng lechon manok ay wala po yung asin. At maraming salamat po. Nung last po na nagpakita ka sa akin ay nagustuhan mo po ang aking alay. Sana po ay tanggapin mo po ito na munti kong handog para sa iyo. At pasensya ka na po kaibigan kung naabala po kita sa iyo pong tirahan. At mga tol, kung mapapansin nyo po, yung last vlog po natin, hindi po siya dito nakapwesto nun. Sa kabilang akasya po siya nakapwesto nun. At yung akasya po na to ay may 100 years na po ito na akasya na napakalaki pong puno. Huwag ka pong mag-alala, hindi po ako masamang tao. Sana po ay maging kaibigan kita. Para po, lagi po kitang mapupuntahan at madadalan po ng alay o pasalubong. Sige, magsalita ka po at sabihin mo po sa akin ang gusto mong sabihin. Ang sabi po niya mga tol, ay okay lang daw po na pumupunta ako dito. Basta wag lang daw po magbabago ang aking puso na puno ng kabutihan. Yun po ang sabi niya. Pero kaibigan, lubos po akong kinakabahan at sobrang nanginginig po ngayon ang aking katawan. Kaya pasensya na po kayo kung magalaw po ang bidyong ito mga tol, dahil nag-iba po ang kanyang anyo. Dati po ay hindi po puti ang kanyang buhok at hindi po kulay itim ang kanyang katawan. Hindi po ganyan ang kanyang muka. Sobrang nag-iba po ang kanyang muka. Naging parang Santo Niño po ang kanyang itsura. At meron ka na po ngayon tungkod na nagtataglay ng napakalakas na orasyon. Ayan po mga tol, yung tungkod niya po ay nagtataglay po ng napakalakas na orasyon. Nararamdaman ko po na napakamakapangyarihan po ng kanyang tungkod. Sobrang nakakaba po yung experience na ganito mga tol. Buti na lang po ay bumabangga po ang orasyon po natin para po manatili po siya na mahinahon. Hindi po natin siya makausap sa pamamagitan ng boses. Hindi po ako hihiling ng kahit anong bagay sa iyo. Ang gusto ko lang po ay maging magkaibigan po tayo at madalan po kita lagi ng alay. Pwede po ba ito?
Ang sabi po niya mga tol ay tinatanggap po niya ang aking pong pakikipagkaibigan sa kanya. Maraming salamat po dahil binigyan mo po ako ng pagkakataon na makipagkaibigan po ang kagaya mo sa isang tao. Sa totoo lang, kaibigan kong Engkanto, ay meron din akong kaibigan na duwende. 3 duwende ang aking kaibigan, si Jan at si Marie at si Jennifer. Sana po ay makilala mo siya pagdating ng tamang panahon. Maraming salamat po kaibigan dahil binigyan mo po ako ng pagkakataon na makita ka na naman pong muli sa oras na ito. Ang sabi po niya mga tol ay walang anuman. Kung totoo po na isa ka pong ermitanyo, ibig pong sabihin ay napakalakas po ng tinataglay mong kapangyarihan at namamahagi ka rin po ng agimat o isang mutya. Pero wag ka pong mag-alala kaibigan dahil hindi po ako mapanamantalang tao. Dahil wala po akong hihilingin sa iyo na kahit na anong mutya o kahit ano pa man po na medalyon na galing sa iyo. Dahil kontento na po ako na maging kaibigan po kita. Ayan po mga tol, no? Ibang klase po siya. Mawawala na po ang bisa po ng ating orasyon. Kaibigan, pag alis po namin ay kainin mo po ang dala ko pong pasalubong para sa iyo. Pasensya ka na po sa akin pong dala. Sa susunod po na punta ko, ano po ba ang gusto mo na ipahatid ko po sa iyo na pasalubong? Ang sabi po niya mga tol ay gusto daw po niya ng lechon manok at alak daw po na nakakalasing. Kaibigan, mahilig ka po pala sa alak. Ang sabi po niya mga tol ay maraming salamat daw po sa dala ko pong alak. Yun po ang sinabi niya. Ibig pong sabihin mga tol ay paborito po niya na iminom po ng alak. Kung isa po siya mga tol na ermitanyo, tumutugma po sa pag-inom ng alak. Ang paborito niya. Dahil ang mga ermitanyo po mga tol ay tao rin po na kagaya natin na napaka-makapangyarihan at mahilig po silang uminom ng alak at bigla na lang po silang naglalaho. Dahil taglay po nila ang iba't ibang klase po ng medalyon. Kaibigan kong Engkanto, ang ginagawa ko nga pala na pagbibidyong ito ay isang uri po ng activities para maipakita po sa mga tao na meron pong isang kagaya mo na mga nilalang na nabubuhay sa mundo na hindi po nakikita. Ang sabi po niya mga tol, maswerte daw po ako dahil nagtiwala daw po siya sa akin at pinakitaan daw po niya ako. Dahil napakarami daw po na mga taong gustong makakita ng kagaya nila. Pero piling-pili lang daw po ang pinapakitaan nila. Yun po ang sabi niya. Maraming salamat po kaibigan ko pong ermitanyo o Engkanto. Sige po kaibigan, ang sabi po niya mga tol ay ermitanyo na lang daw po ang itawag ko sa kanya. Sana po kaibigan, isa ka pong totoong kaibigan. At sana po kaibigan, ipangako mo po sa akin na wag mo po akong sasaktan at wag gagawan ng masama. Ganon din po sa iba pong tao na napupunta dito sa lugar na ito. Alam ko po kaibigan na sobrang lakas po ng iyong medalyon at sobrang lakas po ng iyong orasyon. At ang tungkod mo po ay makapangyarihan. Kaya po ako ay humahanga sa iyo. Ganun pa man kaibigan ay sa tanging Panginoon lamang po ako sumasamba. Dahil alam ko po at naniniwala po ako na ang Panginoon lang po ang lumikha po sa lahat po ng mga nilalang dito sa mundo. Ang sabi niya po sa akin mga tol,
ay tama daw po ako. Yun po ang sabi niya. Opo kaibigan. Kaibigan, wag ka po sanang magagalit. Pwede ko po bang matanong, kung sa Diyos din po ba kayo sumasamba? Ang sabi niya po mga tol, ay oo daw po, sa Diyos din daw po sila sumasamba. At sa Diyos lang din daw po sila ay naniniwala. Yun po ang sabi niya. Salamat po kaibigan. Dahil nakikipag-ugnayan ka po sa akin sa pamamagitan ng aking orasyon at sa pamamagitan po ng aking pong malawak na kakayahan. Mga tol, nawawalan na po ng bisa ang ating pong orasyon. Kaibigan, saan ka po pupunta? Kaibigan. Nawala na po siya mga tol. Kaibigan, sana po pag alis ko po ay kainin mo po ang dala ko pong alay. Kaibigan. Kaibigan. Kainin mo po ang aking alay pag alis ko po. Nawala na po siya mga tol. Saan kaya siya pumunta? Nawala po siya mga tol. May nararamdaman po akong duwending itim dito sa kawayan po mga tol. Nawala na po siya. Mga tol, sa susunod po ay babalik pa po tayo para magdala po ng alay sa kanya. Ayan po mga tol, bigla na lang po siyang nawala. At ang sabi po niya ay isa daw po siya na ermitanyo. Yun po ang sabi niya. At sa susunod po mga tol, babalik po tayo para po magdala po sa kanya ng gusto po niyang kainin na lechon manok po at alak po na nakakalasing. Yun po ang gusto niya. Sa susunod po na idala ko. Sobrang nakakaba po yung bidyong ito at nanginginig po yung buong katawan ko. Tinitiis ko lang po mga tol dahil sobrang grabe po na experience na to. Buti na lang po ay kinakaya po ng ating orasyon. At meron po tayong mutya na binigay po ng ating kaibigan na duwende. At kaya po tayo nakakatatag sa mga ganitong explore. Maraming salamat po mga tol sa umabot na sa dulo ng bidyong ito. Sana po ay huwag nyo pong kalimutan bigyan ng like ang bidyong ito bilang suporta po sa ating YouTube channel. Ako po si Beams Gus TV.